Ang buntag sa inyong tanan mga igsoon, salamat sa Ginoo nga karon nga takna makahimo ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, makasimba ta kaniya diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Bisan video ra ang atong pagwali karon kay nalagi may gilakaw nga importante sad nga katuyuan dito sa atong mother church. Naga laom ako nga matag usa ka nato lula gihapon tayo maputlo sa pulong sa Ginoo nga atong pagatunan karon. So salamat kayo nga maayo ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, mag-aampo sa ta. Ginoo, giday pasalamatan kanamo karon nga takna. Salamat sa imong pagpanalangin sa among kinabuhi ining milabay semana. Salamat Ginoo sa pagtagpo sa mga kinahanglan, sa paghatag sa trabaho, sa paghatag sa kusog. Ug salamat karon nga adlaw nga magsimba kanamo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Ginoo, akong giampo nga kining mga Kristohanon nga niya karon natanaw ni nga video, ikaw mag-bless sa ilang kasing-kasing sa ilang una-una. Usabtan nila ang tuyon sa imong pulong. Ikaw magapanalangin sa ilang taliwala, magpabati sa imong gahom o kining tanan Ginoo maghatag sa imo ngalan dungog ug himaya. Analangin ang imong pulong nga among pagatunan karon may tungod sa iglesia sa Pergamos o Ginoo ang among paghimuon karon ikaw gyud ang mapataas sa among tuma ug itugyan namo ang tanan karon kay wa may mahimo. I-bless nimo ang matag-usa nga niya karon sa pangalan ng Ginoong Hesus. Mga igsoon, bisan o miyami sa layo, ang among una-una o ang among kasing-kasing nagatuyo kaninyo o bisan kami nagasimba diri sa Mother Church karon, sigurado ko na ang Ginoo nagauban ka natong tanan. So karon nga takna magatuon ta sa pulong sa Ginoo at ta sa pagtanaw sa inyong mga Biblia. Ako lang magbasa diri Revelation chapter 2 verse 12 up to 17 atong tun-an ang Pergamos, the compromising church. And to the angel of the church in Pergamos, write, this thing saith he which hath the sharp sword with two edges. I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. But I have a few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Pag-review sa ta mga igsoon, atong series sa atong worship is about the seven churches. Atong gitunan last time ang Church of Ephesus. Ang Church of Ephesus, nag-aalagan sila sa Ginoo with lack of love. Faithful sila sa ilang pag-alagad sa Ginoo with lack of love. So ato makita ang ilang strength, they were submissive sa Ginoo, they were separated, wala sila naguyon-guyon sa kalibutan, and they were steadfast on their faith in the Lord. So morning Epheso ang ilang strength, arita sa ilang stain gani buling, mansa ang ikasaway. So ang ilang ikasaway mo sa Ginoo, even though they are faithful, submissive, separated, and steadfast in the Lord, gibiyaan nila ang ilang unang gugma sa Ginoo. Left their first love. May nitong sila sa pagpangalagad, pero kulang na ang gugma, unlike before. No? And the strong words or the warning from the Lord sa Ephesus, ingon niya, remember where thou fallest, hinumdumin ninyo kung nasa mo napakyas. Pag hinulsol mo, pagkuhan ninyo yung kabalingon, para di mo na ko buhaon. Kanang pag-imong pulong, remove thy candlestick. No? Ang letter sa Ephesus mga igsoon, gisugo ni gidayeg ni Kristo Jesus ang pagka mainiton sa Ephesus sa taliwala sa mga pagsupak o ang ilahang pagbarog batok sa mga mini ng mga magtutudlo o mini ng mga pagtulutan. Apan gikondenar sila sa Dios kay gibiyaan nila ang ilang gugma.
Ang sugo sa Ginoo, repent, renew, and return to their first love. So ang Church of Smyrna, second church na itong gitunan, ang Church of Smyrna po, ang atong topic is faithful amidst of persecution. So ang Ephesus, faithful sila, pero ang problema, leaving their first love. So ang Smyrna naman, faithful amidst of persecution. At naman, bisan na yung mga paglutos. So itong gitunan, gi-recognize sila sa Ginoo. Nung gi-recognize na ang ilang faith is living, kaya naman, bisan na ipaglutos, bisan ginapatay. Si Antipas, ipatay siya dito. Pero ang ilang faith, nagpadayon. Living faith. Gi-recognize sa Ginoo nga they were materially poor. Possibly tungod sa mga paglutos nilang nagyan. Pero ingon sa Ginoo, thou art spiritually rich. Natatok sila sa mga spiritual utang. O gatong makita, gi-recommend. Gi-recommend sa Ephesus sila, not only di-recognize, gi-recommend sila sa Ephesus, ingon ni Jesus Christ, ayaw mo kahadlok. Ayaw mo kahadlok, bisan pag ginalutos mo, ginapatay mo para sa umalan. Ingon niya, be faithful unto the end. So, mo na yung recommendation sa Ginoo sa persecuted church. And thirdly, the remarks. Kung sa may gisulti ni Ginoong Hesus din yung persecuted church, ingon niya, nasayod ko sa inyo mga pagantos. Nasayod ko, kinsa hinungdan sa inyo mga pagantos. Ang tambag sa Ginoong yung remarks, just be faithful until death. So, mo na yung mga igsuon ang sa Smyrna. So, ang Smyrna na yung mga igsuon, i-considered ni later ni Jesus Christ sa ila, sa tungtunan sa second Sunday, i-comment ang ilang rich faith in midst of tribulation and poverty. Ipataas, ila, ang ilang faith na dato, isang pobre sila, o wala sila gihatagan og words of condemnation. Sa seven churches, balik ko na ko, duha lang ka church, pag wala gi-condemn sa Ginoo, wala gisaway, wala comment sa Ginoo, Smyrna, o ang isa diri is Philadelphia. O atong makita ang Smyrna, bisan sila gi-persecute, gisaaran sila sa Ginoo nga siya nga makadaog, hatagan o korona sa kinabuhi, o dili na mahiagon sa ikaduwang kamatayon. Unang kamatayon, lawas ngadto sa interior. Ikaduwang kamatayon, kalag ngadto sa inferno. Muna ang offer sa Ginoo sa Smyrna. Ug ato makita tun-an nato karon ang third letter. Ang third letter gi-address nato sa Pergamos. So ang Pergamos, ang siyudad sa Pergamos so mao ni siya ang unang kapital sa Roma dito sa probinsya sa Asia. Mao ni Pergamos. O ang Pergamos usa di ka importanteng siyudad sa Asia Minor. O ang Pergamos mga igsoon sentro ni sa emperor worship. Emperor worship. O atong makita na ang mga tanang tao, bisang mga Kristiyano, i-demand yun sila na mosimba sila sa emperador isip, Diyos nila. Mao nang sa Pergamos. O atong makita ang Pergamos usab mao ni ang pagan worship, balay sa pagan worship ni Zeus o ni Athena o daghan pang mga Diyos-Diyos diri sa Pergamos. O ang Pergamos mga igsoon, sama sa Ephesus, sama sa Smyrna, mga trabaho po ni sila ni Apostol Paul. Gituhan na trabaho ni Apostol Paul. Ang Pergamos buti pasabot, height or elevated. Kaya nga naman ang siyudad sa Pergamos na siya ginatawag 1,000 feet. Gikan sa patag hangtod sa taas. Taas kayo ang Pergamos. O ang Pergamos, ang siyudad sa Pergamos, gila ni nga dili, basta-basta mapildi. Impregnable, dili kayang sulungon. Kaya nga naman, tuwa siya sa taas o nalibutan siya daghan kay tanang pader nga lingkod. So mo ning Pergamos. Dire sa Pergamos mga igsoon, gi-describe ni Jesus Christ ang iyang kaugalingon. The one who has the sharp two-edged sword. The one who has the sharp two-edged sword. Ang usa nga dunay duha ka suwab, dunay dalang duha ka suwab na hait nga espada. Yang gipaila-ila. Sa matag later sa mga churches, si Jesus Christ, naa siya description sa iyang kaugalingon, naa siya pagpaila-ila kung kinsa siya, naa siya designation sa iyang kaugalingon. Atong matun-an mga igsoon na sa Ephesus, gipaila-ila si Jesus Christ, the one holding the seven stars in his right hand and walking in the midst of the seven candlesticks. So siya ay naggunit sa pito ka bituon o siya ay naggunit sa pito ka bulawan ng candlestick. So, pito ka bituon, nag-isgot na sa pito ka anghel, candlestick, nag-isgot na siya sa mga
Nagahisgot na siya sa mga churches sa ilang kinabuhi. Sa church sa Smyrna naman, gipaila-ila ni Jesus Christ ang iyang kaugalingon as the first and the last, Alpha and Omega. Gipaila-ila niyang kaugalingon na siya mawang Diyos na nagbuhat sa kalibutan, which was dead and is alive. Siya itong namatay, nagpalansang sa krus ug nabuhi. Nagpalansang sa krus para bayaran ang sala sa mga tao ug nabuhi. Kita nakapatuntag kaluwasan tungod kay mitugutan na si Kristo gilansang sa krus para bayaran ang atong sala. Si Kristo wala nagpabilin sa lugnanan kundi nabuhi siya pag-usap. Ang Church sa Pergamos, atong makita mga igsoon, dili describe ni Jesus Christ ang iyang kaugalingon ang usa nga dunay hait nga espada nga dunay suwab. Ang hait nga espada mga igsoon nga dunay suwab, nagahisgot ni siya sa gamhanang pulong sa Ginoo. Mao nang ingon sa Hebrews 4:12, kay ang pulong sa Dios gamhanan sama sa espadang dunay duway suwab, modulot kini bisag asa. So ang two-edged sword din ha si Jesus Christ, ipaila-ila siya, gamhanan ang iyang pulong. Mao nang diri sa Revelation nga igsoon, ang espada nga hait, gipaila-ila na siya nga pulong sa Dios o ang pulong sa Dios mao ni mohukom sa tanang mga tao sa katapusang mga panahon. Ug ato makita in Revelation 1:16, ang espada diri nagawas sa iyang baba sa pananaw ni Juan, nagahisgot na ang pulong sa Dios. Sa katapusang panahon, hukman sa Dios ang mga churches, ang tanang tao, ang hari, tanang mga butang sa kalibutan, pinaagi sa iyang pulong nagikan sa iyang baba. Dili sa Pergamos, gipaila-ila si Jesus Christ nga dunay espada nga dunay duway sword gikan sa iyang baba. Atong tunan nga igsoon, Pergamos, the compromising church. So atong makita, number one, tan-awon sa nato ang ilang testimony, ayha ang ilang compromise. Kung sa may ilang testimony, di man nato matawag na compromiser kung dili siya Kristohanon. So dili atong tan-awon ang testimony sa Pergamos o sa Christian. So their testimony, number one, tulo lang atong tunan mga igsoon, their testimony, their tolerance, and their threat. So their testimony, taliwala na nagpuyo sila sa trono ni Satanas. Taliwala nga nagpuyo sila gipalibutan sa daghan nga mga kulto, daghan nga mga dili iya sa Dios, mga pagano. Ang testimony sa mga Kristohano sa Pergamos, they remain faithful to God. Huwag sila musimba sa Diyos-Diyos. Huwag sila nagpuyon-puyon sa mga Diyos-Diyos. Bisan pa, dunay usa nila ka bishop alagad sa Ginoo dito sa Pergamos naging patay tungod kay wa siya musimba sa ilang mga Diyos-Diyos. Wa siya musimba sa emperador. Tingnan ni siya si Antipas. Ingon niya dito, remain faithful. Ingon niya, bisan pa niya itong si Antipas, gipatay. Nagpabilin mo nga, nagmatinumanon. Ang testimony sa Pergamos, the testimony of this compromising church in the community, they remain faithful. Yes, Ginoo. So, nindot kayo mga isuno nga, ang tinod ng Kristohanon, di kita pwede pulgahon para muundang-tang kung magsunod-sunod na nila mo ng Pergamos. Ingon sa Ginoo, I know thy works. Naga-istorya si Jesus Christ din mga igsoon na nakabalo siya sa kondisyon sa Pergamos. Nakabalo siya na sila taliwala sa trono ni Satanas. Taliwala sa mga pagano ng mga pagtrono. Magsayod siya. Kung ingon niya, naamo naglingkod sa trono ni Satanas. Buti pasabot, taliwala sa mga pagano nga pagsimba. Pero atong makita, isang dipalibutan sila mga igsoon sa mga pagano nga mga kaliyukan na sila sa trono, tunga sa trono ni Satanas. Nagpabilin silang matinumano sa ilang pagpangalagad sa Diyos. Importante din sa atong mga Kristohanon, na bisag na itong mga palibot, o ba na tumingko sa itong panimalay, wala gasimpa sa Ginoo, presyoron ta, di kita magpadala mga igsoon. Kung tinuod ta, nakadawat kang Kristo nga itong Diyos manluwas, di kita magpapili. Magpabilin ta nga magbaro para doon na tayo ginatawag testimony. Their testimony or their dignity. O ilang lumog, ilhado ang Pergamos. Na bisag na sila taliwala sa mga taong dili Kristohanon, nagpabilin sila na nag-aalagad sa Diyos. Gitawag siya na kanang naa sila sa trono ni Satanas, nag-refer ni mga igsoon sa mga pagano nga mga pagsimba nito, ang mga Diyos-Diyos, kang Zeus, o may tungkol sa pagsimba sa emperador. Pero atong makita, taliwala niya ng tanan, nakamanage sila, nagkitipigan ng ilang pagtuo. Huwag sila natintal, huwag sila nagpadala. Importante kayo, no? Sa imo sigurong balay, na iban, na ikaw ay isa diyan kasimba, ang uban, kasimbang lahi na Diyos.
Kung tinuod nga nakaila ka sa kaluwasan, tinuod kang nakaila ang Kristo Jesus, di gyud ka magpadala. Pabilin gyud ka sa imong pagtuo sa Dios. So they remain in their faith. They never allow pressures to overcome their devotion to God. Kung ikaw nakay devotion sa Ginoo, nakay pagsalig sa Ginoo, nakay commitment sa Ginoo, nakay panaad sa Ginoo, isa dun sa panang mga pressures palibot, pabilin gyud ka matinumanon sa Ginoo. Ingon pa gyud niya diri ang ilang testimony, nagpabilin sila. Ingon pa gyud niya diri, gitipigan nimo ang akong ngalan, wala ko nimo gilimod. Bisan pa sa panahon na si Antipas na akong matinumanon na martir ipatay. Punta na silang madlo, kaya nilang leader ipatay. Pero ang mga Kristohanon, wala din sila. Ang Pergamos, wala din sila madlo. Kaya ito, inon naman ka sa diyan yan, higtan na nila sa krus, ilimod lang si Kristo kanila sa Diyos, kaya hindi kapat yun. Pero ang mga taga-Pergamos, isog silang, mabarog silang pagtungo sa Ginoo. Kristohanon sila, tinuod silang niyas Ginoo, ang taga-Pergamos. Matinumanon sila sa Diyos, taliwala sa mga pagano nga nagapalibot na relihiyon o taliwala sa mga paglutos. Matinumanon sila sa Diyos, bisan pa ang ilang leader na si Antipas ipatay. Mao ni ang testimony sa Pergamos. Si Antipas diay mga igsoon, siya ning disciple ni John o atong makita naani siya sa panahon si Nero mao ang emperador. O sa panahon ni Antipas, ang mga tao sa palibot nagasimba sila Diyos-Diyos o niya gihadlok siya, mapatyon siya kung dili siya mosimba Diyos-Diyos kay may sugo sa emperador. Pero atong makita si Antipas, lig-on siya siyang pagtuo, nagpadayon siya tuwali kang Kristo o ang mga tao na ginay-hinay na ugunda ug halad sa Diyos-Diyos o sa pagsimba sa emperador tungod sa pagwali ni Antipas. Kung sa'y makita nato mga igsoon, ang mga paganong pare na suko ang Antipas, kay ngano nga ang mga tao iyang gidala sa pagpalayo sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, sa pagsimba nato sa buhit na Diyos. O ilang ipugos si Antipas na maundang na siya gwali, o dili na sila magsakripisyo kang Kristo, kung dili na to na sa idols. Pero atong makita mga igsoon, si Antipas, wa gyud siya mataranta kalmara kay siya, ingon niya nganong walagad man mig idol nga ang Ginoong Diyos ramay among alagaron. So mao ni faithful ang mga Kristohano sa Pergamos. Bisan ipatay si Antipas sa pagtuo, ang ilang testimony nagmatinudanon sila. Nasuko ang paganong pare mga igsoon sa gisulti ni Antipas nga numubiya siya busa ato makita gilabay siya dito silahang murag kawa o dito siya kanang ilang sakripisyon para siyang idol o dito siya gipatay gihimo nilang sakripisyo. Ato makita mga igsoon taliwala sa mga pangitabo sa Pergamos. Ang mga Kristohanon, doon na sila yung maayong testimony sa community. Wag sila mo give up sila pagtuo sa Ginoo. Kita po doon sa itong mga ginamuli. Kung na yung mga problema, mga pressures, di nato i-give up ang atong pagtuo sa Ginoo. Kapag naman ang tinuod. Si Antipas, ipatay, pero wala sila. Sama sa Smyrna, ipatay si Polycarp, wala gyapon sila matarong, nagpadayon sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Diri atong makita na pakita ni Kristo Jesus, gipailan ni Kristo Jesus nga kining taga Pergamos, ligpon sila silang pagtuo o sa ilang pagpangalagad sa Dios, taliwala sa mga malisod na panahon. Ang mga taga Pergamos, tinud-anay ang ilahang pagtuo sa Ginoo o atong makita na nagapangalagad sila bisan sa lisod na panahon. Number 1, their testimony. Matawag na itong compromiser na mula ng Kristohanon sila, ipadayag ang ilahang testimony sa komunidad. Matinumanon sila sa Diyos. Number 2, their tolerance. Ang ilahang apan, ang gisaway sa Ginoo, ang comment sa Ginoo sa ila. Bisan faithful sila sa ilang testimonya sa Christian, pero dunay problema sa ilang kinabuhi. No? Di makita eskapo sa Diyos, kaya ang Diyos kakita man. So ingon sa Ginoo dire in verse 14, doon na ko'y bato kaninyo, tungod kay inyong gigunitan ang doktrina ni Balaam. Si Balaam. Niya, 15, inyo pong igunitan ng doktrina sa mga Nicolaitans na akong gidugtan. Muna ingon sa Ginoo sa ilang. Dahil sila, kaya tungod sa ilang testimony, matinudanon sila, pero gisaway sila tungod sa ilang pagtolerate ni ining duha ka mga mini, nga mga grupo, na misud sa ilang taliwala. Wala sila napugos sa community nga magsimba sa ilang mga Diyos-Diyos, pero ang mga taga-community nga mga pagano misud sa ilang simbahan, ina kong ipasod, huwag nila gibaraw
Despite sa ilahang spiritual dignity in the community, their testimony, ilahado sila, nibalog sila para sa Ginoo, doon na po sila spiritual disgrace na gidala dito sa church. Spiritual disgrace. Kaya nga naman, wag sila musimba sa Diyos-Diyos, pero katong nasimba Diyos-Diyos, ilang ipasulod sa ila. O ang nahitabo mga igsoon, kining Baalamites, o ang Nicolaitans, kung asa sila mo adto, sila na yung lumala. So sa unsang pamagi ng compromise ang Pergamos, number 1, by accepting the false teachers and teaching. By accepting the false teachers and teaching. Ilang ginawat ang mga Baalamites o ang Nicolaitans sa ilang church? No? Kung sa inyo sa Ginoo na ako, ikasaway ninyo. Inyong ginawat ang mga Baalamites o ang mga Nicolaitans sa inyong simbahan. Wala sila musimba sa Diyos-Diyos, nindot ilang testimony, pero problema, katong kasimbang Diyos-Diyos, ilang ginawat silang simbahan. Nga wala ba biyahing Diyos-Diyos, nagdalag Diyos-Diyos. Ang doktrina sa Balaam, mga igsoon, mao nito sa Old Testament, sa dihang gitudloan niya ang hari nga si Balak sa tagamuwag nga dili man ipatunglo sa Ginoong Israel kang Balaam, o sa imo ni Balaam, tudloin na lang ng mga katawan sa Moab na tintalon ang mga Israelites para silutan sila sa Ginoo. Mao ning Baalamites, gitudloan sila nga makigminyo o mga Moabites, gitudloan sila nga mukaon sa mga pagkaon nga gihalad sa Dios-Dios. Mao ni si Balaam ang nagtudlo ani kang Balak ug tungod niya nagitunglo sa Dios ang Israel tungod ni Balaam. So ang Baalamites din mga igsoon, nagtudlo ni ang mensahe din ng mga false teachers na nagadawat kang Balaam, nagpractice ni sila immorality o nagpractice ni sila pagkaon sa mga ihalad nito sa Dios-Dios. Wala malipay ang Diyos. Ingon niya sa Pergamos, wala ko nalipay na. Compromise ang naitabo na. Si Balaam nga igsoon, usa ni siya ka propeta, ikan sa misaputan niya nga modawat siya o bisan unsa. Ang God-given talents niya, modawat siya hip-hip suol para siya managna. O kini gidawat niya kang Balak. Ingon sa Bible sa 2 Peter chapter 2 verse 15, daghan sa mga katawahan sa Dios nga nahisalaag og nisunod sila sa dalan ni Balaam nga nahigugma sa bayan sa pagkadautan. Inani din ni ang nahitabo sa ilaha dito at balog kasi nahitabuan ng mga Kristiyano sa Pergamos, pero gidawat nila ang mga Baalamites. No? Diripod sa Jude 1:11, isaway gihapon sa pulong sa Ginoo ang Baalamites. No? Ingon niya, tinunglo katong mga tao nga misubay sa dalan ni Cain, katong mga tao nga nagdali-dali sa pagsunod sa sayop ni Balaam, katong mga tao mag-antos tungod sa pagrebelde ni Korah. So mga tao din inani. Ang Baalamites ug ang Nicolaitans nga igsoon makadaot sa simbahan, makadaot sa kinabuhi sa mga Kristiyano. Pero ato makita, ilang gidawat. Busog isaway sila sa Diyos. Ipasulod nila sa simbahan ug nagdala sa ilang practices sa simbahan. Number 2, they accepted the Nicolaitans also, not only the Baalamites. Una yung niya, gitipigan ninyo ang doktrina sa Nicolaitans. Wala gid malipay yung Ginoo niya. Ang doktrina sa Baalamites silang ginawa, ang doktrina sa Nicolaitans silang ginawa. Ang Nicolaitans mga igsoon mo nitong mga tao na ilang ikangkir. So, halimbawa, nanood sila sa church sa Pergamos, silang gasimbag Dios-Dios, nagdala silang dagang Dios-Dios, ilang idominar ang sulod sa Pergamos na magsimbag Dios-Dios. Mao na ang Diyos wa nalipay. Mao na nga nagdaghan ang mga churches kay katong mga tinuod nga Kristiyano nang gawas man to kay di man sila makako kay kini Nicolaitans ug Baalamites nahimuman sila mga superior sud sa simbahan ug ang ilahang practices mo'y ginatuman. So nang gawas ang mga tinumanon. Pero ang church sa Pergamos ibadlong sila kay nganong ilang gidawat. Not only mga igsoon gidawat nila, gi-accommodate pa gid nila. Kaya ikaw-community-plaster nila, ihatagan nila mga posisyon. Na-influensya sila sa mga Nicolaitans. O kabi ninyo, ang influensya sa Nicolaitans sa Pergamos, mas grabe. Sa Ephesus, kay gidumtan man sa mga taga-Ephesus ng Nicolaitans. Pero ang Pergamos, ilang ang gidawat o i-accommodate. Number 3, not only they accepted the Baalamites and the Nicolaitans, munang ikasawan sila sa Ginoo. Number 2, ilahang i-accommodate. Number 3, nakig-associate sila. Kakuyog na nila ang mga false teachers o false teaching.
Ang ilang testimony, ligon sila mo baro, wa sila mo simbang Diyos-Diyos, pero ilang gidawat kung mga nagsimbang Diyos-Diyos, kauban sa ilang simbahan. Mo nang gitawag ang Pergamos, the compromising church. Ingon niya tayo, thou hast there them that hold the doctrine of Balaam. Nasa inyo, nibuyog sa inyo. So hast thou also them that hold the doctrine of Nicolaitans. Ang Diyos wa nalipay sa mga Kristohano sa Pergamos because of their compromise. Busay mo sa Ginoo na ako'y ibadlong ninyo. Ang pag-compromise ng Igsoon, ingon sa Roma 12:1, dili gyud siya maayo. Dili gyud siya maayo. Dili taangay maguyod sa kalibutan, dili taangay magkuyog sa kalibutan, dili taangay makiglambigit sa kalibutan, labi na sa mga minit ng mga matutulog. Ang Pergamos, ligon silang mibarog silang pagpangalagan sa Ginoo. Pero kung naay mo tipo nila, mo apil silang pagsimba, kunya mo magdominar nila, wa nila na nahimo, usag ibadlong sila sa Diyos. Number 1, their testimony. Number 2, their tolerance. Itolerate nila ang Nicolaitans o Balamites. That's why they are called compromising church. Number 3, their threat. Ang hulga sa Diyos sa ila. Ang warning sa Diyos sa ila. Tungod kay nag-compromise sila, doon ay hulga ang Diyos. Ingon sa Diyos, repent or I will come quickly. Pag hinulsol mo, kung dili mo, balik kung dali. Oh. Kaning pagbalik sa Ginoo diri nga igsoon, wala na nag-isgot sa second coming or judgment time. Kaning pagbalik sa Ginoo nag-isgot na siya, ingon niya, I will fight against them with the sword of his mouth. Makig-away siya sa mga taga-Pergamos, makig-away siya sa mga Balamites, makig-away siya sa mga Nicolaitans using the sword in his mouth. Pulong sa Diyos na duhay suwag. No? Inotrago ninyo ang kalainan sa Ephesus o sa Pergamos may tungod sa Ginoo. Diri sa Ephesus, ingon sa Ginoo, makig-away ko niadto naa sa Pergamos. Pero sa Ephesus, ingon niya, kung dili mo mubalik sa inyong unang gugma, I will remove your candlestick. So candlestick may so nag-iskot ng kinabuhi. Dili na sila maghayag, dili na sila magsiga. Kung di sila mag-inulsol, di sila mubalik. Ang mga taga-Ephesus, wow na ilang kinabuhi. Dili ang Pergamos, kung di sila mag-inulsol, mubalik ang Ginoo, makig-away siya sa ila. Makig-away ang Diyos sa ila. May galag na higugma, ang compromise, isod kayo. Doon ay hulga ang Diyos. Pwede ka nga matinumanon ka sa imong pagsimba sa matag karunog niya. Matinumanon ka sa imong pagsimba sa matag karunog niya. Di ka mo absent sa imong pagsimba, matinumanon ka sa pagsuporta sa buloton. Pero ka-compromise ka like sa the Pergamos Christian, the Pergamos Church. Sabi mo, ang Diyos wala malipay nimo. Ang Pergamos isaway sa Diyos, idayeg sila kay matinumanon sila. Wala sila mubiyak sa ilang pagtuo. Pero gisaway sila kay ilang gidawat ang mga tao na lahi o pagtuo nga nakiguban nila o nagdominar batok nila. Ang hulga sa Diyos, ang threat sa Ginoo sa ila, tingnan niya, hindi sila mag-inulsol, magigaway ang Diyos kanila. May galag may nigugmay, napunta, doon na tayo nakutlo sa pulong sa Ginoo na itong dito na. Nagkapatag matunan about the seven churches, pero sa pagkakaroon, importante na masabtan sa itong ginabuhi o dahil lutos, dahil mga problema, pero lamang gano'n yung mga treasures, ang atong problema karoon mga igsoon is compromise. Mahilig ta maguyong-uyong, mahilig ta magsabay-sabay sa uban, madala ta nila pero sila dili nato madala tayo sa Ginoo. Mubarog ta kay ang Dios dili gyud malipay. Naay warning ang Dios kung dili ta mubarog, kung maguyon-uyon ta sa presyo sa kalibutan. Ingon niya makigaway siya. The Pergamos, the compromising church, their testimony or their dignity, the tolerance or the disgrace, the threat or the danger na gihatag sa Ginoo sa ila. So napunta ang Ginoo magpanalangin sa inyong kinabuhi. Panalanginan ta mo sa Ginoo sa inyong trabaho ng semana. Salig lang mo sa iya kanunay, ginambuhay ta, makita ta karong Domingo. Kuha ninyo ang pagpamauli. God bless you all. Salamat Lord sa imong pulong, salamat sa imong kayo, salamat na ginapanalanginan nimo kami hangtod karon gitipigan nimo ang among ginabuhi ug among pagtuo. Ang pagampo